Nanay, hintayin mo ako. Tuan-tuan, anong ginagawa mo dito? Pagkatapos magpahinga ng buong gabi, bumalik na ng kaunti ang mga kapangyarihan ko. Ngayon, siguradong makakakuha ako ng karne. Nanay, gusto kong sumama sa'yo sa pangangaso. CJ. Pero kailangan malapit ka lang. Malaki ang bundok na ito. Huwag kang lalayo at baka mawala ka. Sige. Sir, ayos ka lang ba, sir? Sir! Puntahan mo yung banda roon at tingnan mo kung may tao sa paligid. Bilis, bilis, maghanap ka ng tutulong. Napapalibutan siya ng masamang aura. Malinaw na senyales yan ng nakamamatay na bali. Hindi ko inasahang may tao sa paligid dito na gumagamit ng ganitong malupit na paraan para manakit ng tao. Bilis, bilis, bilis. Saan ba galing tong batang to? Umalis ka dyan. Tinutulungan ko siya. Malubha ang sakit nitong lolo. Kung hindi ko siya bigyan ng gamot ngayon din, maaari siyang atakihin sa puso at mamatay. Ano nang ibig mong sabihin sa malubha ang sakit? Tigilan mo iyang kalokohan mo. Kailangan mo nang umalis ngayon. Paumanhin po. Mga residente po kami dito sa malapit. Wala po talaga kaming masamang intensyon. Aalis na po kami ngayon din. Ayos lang po ba si Emer Preston? Hindi mo pwedeng kausapin ng ganyan. Ang mga di mo kilala, delikado talaga yan. Naiintindihan mo ba? Opo. Ma, gusto ko ng isda. 3 taon na tayong naghihirap. Matagal lang naubos ang lahat ng isda sa ilog. Matingnan mo, may isda. Nagluloko ba ang mata ko? Ang mga isda, lumalapit sa pampang. Bilisan mo at pulutin. Kung hindi, mapupunta sa iba. Oras na para kumain. Ang swerte natin ngayon, ang daming isda, di natin maubos. Pwede pa nating ibenta ang iba para kumita. Hoy, tingnan mo, may butas ng kuneho din doon. Puntahan natin mamaya. Baka ngayon, may isda't karne tayo. Tara na. Hoy, Dikle. May kuneho! Diretso sa ating mga kamay ang kunehong ito. Ang bango. Heto, kain ka na. Masarap ba? Masarap. Kumuha ka pa. Ma, tikim ka rin. Oy, Manang, kumain na ba kayong lahat? Wow, kanehot isda na naman. Ang bango. Oo nga, ang bango. Wow, ang dami pang natitirang isda. Gusto na kasing gusto ni nanay ng karne nitong mga nakaraang araw. Kaya nang makahuli ako ng ilang isda, naisip kong dalhin sa kanya para makakain siya ng masarap. Ha ha ha. Hoy. Cynthia, hati na tayo sa bahay. Kung gusto mo ng karne, ikaw na ang manghuli sa gubat. Wala akong libreng karne dito para sa'yo. Wow, Manang, ang sama naman ng ugali mo. Kahit nahati na tayo, magkakapamilya pa rin tayo sa huli. Dapat bang hindi tayo magbahagian kapag may karne? Magbahagian? Sige nga. Paano kung hatiin ni nanay ang pera sa akin? Tapos hahatiin ko naman ang isda sa'yo. Kung ayaw mong magbahagi, edi huwag. Ayaw ko na nga. Paano mo ba nalaman kung tunay ba ang mga ito? Hindi mo alam kung saan mo nakuha o kung ninakaw mo lang. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ako ang nag-iimbento. Bakit hindi mo ipaliwanag? Lahat sila umakyat ng bundok at walang nahuli. Paano ka nakahuli ng isda at koneho? Wala ka na bang masabi? Parang may tinatago ka. HMPH. Hoy, mga tao, tingnan ninyo ito. Ay nako, ang manang ko, magnanakaw. Ang babaeng masama ang bibig, buong buhay siyang magiging malas. Ikaw. Hoy, sinong tinatawag mong masama ang bibig, batang to? Anong ginagawa mo? Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Umalis ka.
Nanay, naglagay lang ako ng anting-anting ng malas sa bulsa ng masamang babae. Tiyak na maghahatid yon ng buong araw na kamalasan sa kanya. Anting-anting ng malas? Talaga? Malditong bata. Ang sakit-sakit talaga. Tapos na akong kumain. Grabe talaga, sobra na si Suwanyin. Kahit nakahuli ng isda, hindi man lang nag-abot para igalang ako bilang biyenan. May dalawa pa akong malalaking kuneho dito, malalaki at malaman. Pinagkakamkaman lahat ng hipag ko. Kakakamatay lang ng panganay ko ilang araw ang nakalipas. Ngayon naman, ginugulo ng asawa niya ang lahat. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para turuan siyang leksyon. Maria, huwag nang maghintay ng pagkakataon. Yung magkakatay na si Wang sa kabilang baryo, kakamatay lang ng asawa niya. Ngayon, naghahanap siya ng bata at magandang bagong nobya. Narinig ko, nag-aalok siya ng 500 piso para sa dote. Sakto para ipakasal ang hipag natin sa kanya. 500 piso. 20 lang ang kita ng pangalawa nating anak sa pabrika kada buwan. Katumbas na yan ng ilang taong paghihirap. Sa ganoong kalaking pera, maaari na tayong magkarne. Sa bawat kain. Pero paano natin papayagin ang asawa ng matanda na magpakasal doon? Yun ang mahirap. Kahit ayaw niya, wala tayong magagawa. May naisip ako. Ano yung ingay? Pa, ayos ka lang ba? Jinyan, tamang oras ka nang dumating. May nakilala akong maliit na himala ngayong araw. Doktor, nasiraan ba ng ulo ang tatay ko? Hoy, mag-ingat ka sa pagsasalita, anak. Seryoso ang sinasabi ko. Inatake ako sa puso ngayong araw, at nailigtas ng dalagitang ito. Hindi ko alam kung anong gamot ang ibinigay niya. Pero ang problema sa puso na lagpas 1 dekada kong dinanas, ay biglang nawala. Hindi na. Totoo. Ang katawan ng matanda ay talagang maayos na ngayon. Narinig mo yan? Pumunta ka sa King Shui Town ngayon din. At tulungan mo akong hanapin ang himalang yon. Magdala ka ng maraming regalo para personal na magpasalamat sa kanya. King Shui Town. Nakapunta ka na roon dati, di ba? Bukod pa riyan, ang paghahanap sa isang dalagita ay hindi dapat maging problema para sa'yo. Hindi ako pupunta. Ang lugar na yon, ayaw ko nang bumalik doon kailanman. Hindi mo ka magawa ang maliit na bagay na ito para sa akin. Sinusubukan mo bang baliwain ako? Tatay, anong nangyayari sa'yo? Doktor, anong nangyayari sa tatay ko? Masama ito. Nasa panganib si G. Preston na magkaroon muli ng atake sa puso kung susuwayin mo muli ang kagustuhan ni Edward. Baka ikamatay niya ito. Ano? Tatay, pakikalmahin mo muna ang sarili mo. Pupunta na ako, okay. Hahaha. Ate, buksan mo ang pinto. May problema, masama ito. Ate, buksan mo. Malaki ang problema. Ate, pakibuksan mo ang pinto. Elliot Barrett, bakit ka kumakatok sa pinto ko sa umagang-umaga? Ate, pumunta ka sa amin para tingnan ang asawa ko, pwede ba? Naipit ang kamay niya sa isang makina sa pabrika. Nag-aagaw buhay na siya. Ano? Alam kong hindi kami ng nanay ko palaging mabuti sa iyo. Hindi palagi ang pagtrato namin sa iyo. Pero iginagalang ka palagi ng asawa ko. Ngayon, nag-aagaw buhay na siya, at gusto lang niyang makita ka sa huling pagkakataon. Kaya bilisin mo. Wala na tayong oras. Ano ba talaga ang nangyari? Paano ito nangyari? Paano naipit ang kamay niya sa makina? Wala akong ideya. Pumunta ka na lang, para malaman mo. Hahaha. Buisit, naloko tayo. Buksan mo ang pinto. Bilisan mo, buksan mo. Ikaw si Suwanyin. Ang ganda mo talaga. Tama pala, hindi nagsinungaling sa akin si Elliot Barrett. Sino ka? Mukhang hindi mo pa alam ang nangyayari. Ibinenta ka ng nanay mo at ni Elliot Barrett sa akin.
Binayaran ko sila ng 500 piso para sa'yo. Halika na, baby. Bitawan mo ako. Nanay, ate, alam kong nandyan kayo. Palabasin niyo ako, bilisan niyo. Nanay, napaalam mo na ba sa kapitan ng barangay? Huwag kang mag-alala, sa lalong madaling panahon, dadalhin na ng kapitan ang mga tao para hulihin sila sa akto. Sa oras na iyon, ang relasyon ni Su Wanyin at Butcher Wang, hindi na magiging lihim pa. Kahit ayaw niyang magpakasal, kailangan na niya. Ginoong Shen, nalaman ko, yung babaeng nabangga ng tatay mo, ay maaaring tinatawag na tuan-tuan. Dahil noong araw na iyon, sila lang ng nanay niya ang dumaan dito. Elenan. Hoy, Tara na. Akala ko hindi siya gagawa ng ganyan. Ang kapal ng mukha. Oo, Tara na. Talagang sobrang walang hiya siya. Hay, pwede bang magtanong? Alam mo ba kung nasaan ang bahay ni tuan-tuan? Tuan-tuan? Hindi ba siya ang anak ni Su Wanyin? Pupunta nga kami sa kanila para hulihin sila sa akto. Hulihin sa akto. Eksakto, yung Su Wanyin na iyon. Talagang matapang at pabaya siya. Tingnan mo, kakakamatay lang ng panganay na Wang. Nagkikita na siya agad ng iba. Walang kahihiyan talaga. Hindi ako makapaniwala na may ganitong tao sa barangay natin. Nahihiya ako para sa atin. Tara na, Tara na. Ginoong Shen, ito. Ang babaeng ganyan, malandi at iskandalosa. Anong klaseng anak kaya ang mapapalaki niya? Sinasabi ko sa'yo, naloko ang tatay ko. Nanay. Nanay! Ang weird. Saan kaya pumunta si nanay? Ay naku, nasa panganib si nanay. Tulong. Ang kapal ng mukha mong kagatin ako, gago. Hindi mo ba alam kung ano ang makakabuti sa'yo? Swerte ka nga't ako ang pinagsisilbihan mo. Bitawan mo ako. Sige, sumigaw ka. Lakasan mo pa. Sumigaw ka ng sumigaw, wala namang sasaklolo sa'yo. Bitawan mo ako. Mayor. Nandito na po. Ay nako, Mayor, mabuti naman at dumating na kayo. Yung hipag ko at yung magkakatay mula sa kabilang bayan ay nagkakasama sa kubo na yun. Ano? Wow, ang puti. Miss na miss ko talaga si Wanyin. Ang kinis talaga ng balat mo. Ay nako, sira na talaga ang mundo. Kung ipagwawalang bahala ko, ang ganitong immoral na pag-uugali, masisira ang buong kapaligiran sa ating komunidad. Tabi, tabi. Tingnan natin. Ano ba ang ginagawa mo? Malas, wala ng oras. Ito na lang ang paraan. Langit at lupa ay magkaisa. Ang lahat ng bagay ay magbalik. Transfer technique, simulan. So Wanyin, wala kang hiya. Su Wanyin, sa tingin ko hindi mo na to malulusutan. Mayor, ang taong nakahiga sa kama na ito ay hindi si Su Wanyin. Ano ang nangyayari? Ano ba yan? Hindi ko pa to nakikita dati. Ikaw pa talaga? Mula sa pamilya Wang, 60 taon ka na ngayon. Paano mo nagawa ang isang bagay na napakahiya? Punong barangay, hindi ganoon, ni hindi ko nga alam ang nangyari. Nasa banyo lang ako kanina, seryoso. Nandito mismo ang kanyang kasintahan. Akala mo ba bulag kaming lahat? Ang paggawa ng ganitong klaseng bagay. Sa tingin mo ba hindi mo ikinahihiya si Ginoong Wang sa kanyang puntod? Hindi ako yun. PFFT. Punong barangay, dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Ang pumapasok ng palihim sa bahay. Kanina ay si Su Wanyin talaga. Tingnan mo. Kahit ang kanyang pulse areas na lagi niyang suot ay nandito. Oo, talagang kay Su Wanyin yan. Tama, nakikita kong suot niya yan araw-araw. Hindi niya yan tinatanggal. Sandali lang. Si Su Wanyin ba ang nakikiapid kanina? Ha? Oo nga pala, tama. Si Su Wanyin ang nakikiapid sa akin. Binigyan ako ng babaeng yun ng 500 piso. Tapos bigla na lang siyang nawala. Ipinadala ang sarili niyang ina sa kama ko. Nakakadiri.
Kailangan nyo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapakulong kayong lahat. Sasabihin kong nanloloko ng mga tao ang Peach Blossom Village para sa bride price. Punong barangay, ano na ang gagawin natin ngayon? Tama na, pag-usapan natin yan kapag nakita na natin si Su Wanyin. Gusto kong malaman ang katotohanan. Tara na. Tuan-tuan. Nanay, Tuan-tuan. Bakit ka nandito? nagising ako at hindi kita nakita, kaya lumabas ako para hanapin ka. Ikaw si Tuan-Tuan. Oo, Siya kaya yung munting anghel na sinasabi ni tatay. Tiningnan ko ulit ang babaeng ito. Hindi ba't siya yung taga-baryo na kanina lang ay sumisigaw para hulihin ang isang nagloloko? Lanan, gusot-gusot ang damit niya. Malamang kakagaling lang sa kama ng isang lalaki. kakaiba. Bakit kaya kami nitong tito ay may koneksyong pampamilya? Gwapong tito, ikaw ba ang tatay ko? Pogi na tito, ikaw ba ang tatay ko? Ano nung sinabi mo? Paano mo naman matawag na tatay ang ibang tao? Hindi ako nagkakamali. Siya talaga ang tatay ko. Bata to, lahat ng lalaking makita, tatay ang tawag. Mukhang yung babae, palaging ginagamit ang anak niya para makipagrelasyon sa ibang lalaki. Mayor, nandito si Aurora Preston. Aurora Preston, hindi ka ba magmamadaling ibalik ang $500 na kinuha mo kay Butcher Wang? $500. Anong $500? Huwag kang magpanggap na inosente. Niloko mo si Butcher Wang para makuha ang ₱500 bilang dowry. Malapit na siyang magreklamo sa iyo sa pulis. Aurora Preston, kung pera lang naman ang gusto mo, bakit hindi mo na lang sabihin? Hindi mo na kailangang ipadala ang nanay mo sa kama ko para dito. Hindi ba't sinasamantala mo lang ang mga taong matapat? Paano pa makakaharap ang nanay mo pagkatapos nito? May nagawa ba akong mali sa nakaraang buhay? Kaya ang panganay kong anak ay kailangang pakasalan ka. Kung ako'y mamatay at may libing, paano ko haharapin ang matandang si Mr. Wang ng aming pamilya? Ako, Diyos ko. Buti na lang nahuli natin ito sa tamang oras. Maaaring naging malaking problema. Itong manugang mong ito, ay talagang walang hiya. Nagsasapakat para sa pera, at sinisira pa ang reputasyon ng biyenan niya. Nakakadiri. Nakakasuka. Itong dalawang mapanggulo gusto lang na isisi ulit sa nanay ko. Hindi ang nanay ko ang kumuha ng pera. Sila ang kumuha, at ngayon ay sinusubukan nilang pagbintangan siya. Ikaw na maliit na pasaway. Anong kasinungalingan ang ikinakalat mo? Malinaw na ang nanay mo. Totoo ang sinasabi niya. Oo, ako ang kumuha ng pera. Oo, ako mismo ang kumuha ng pera. Anong nangyayari? Bakit ko biglang sinabi ang totoo? Liu Kuifen, inamin mo rin. Para sa ₱500 alok sa'yo ni Mang Wang ang magkakatay. Nagkasundo ka pa ni nanay para ipahamak ako. Inakit mo ako sa bahay niyo para lang mapagsama kami at maging opisyal. Kapitan, kung hindi ka maniniwala sa akin, pwedeng puntahan niyo ang bahay niya. Nakatago pa yan ng pera sa kanya. Liu Sufen, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang magpaligoy-ligoy at magsabi ng totoo. Kapitan, wala talaga akong kinalaman dito. Hindi ko alam kung nasaan ang pera. Nasa manggas niya ang pera. Kapitan, tingnan niyo, narito ang pera. Liu Quifen, ang galing mo naman. Muntik mo na rin akong nadaya. At ikaw, HMPH, ikaw ang biyenan ni Wanyin. Pero nakipagsabuhatan ka pa sa iyong manugang na pangalawa para gumawa ng ganitong kasamaan. Sa edad mong ito, wala ka na bang kahihiyan? Kapitan, ako. Hindi lang yan, Lolo Kapitan. Kamakailan lang nang maghati-hati ang pamilya, kinuha nila lahat ng pera at lupa para sa kanila. Hirap na kaming makakain ni Mama ngayon. May ganitong nangyayari pala. Ikaw na munting paslit, huwag kang magsinungaling. Kulang sa pagkain, huwag kang magbiro, kumain ka pa ng karahapon. Kinuha niyo lahat ng pera. Paano siya nakakain ng karne? Kapitan, totoo ang sinasabi ko. Kung totoo ang sinabi ni Tuan-Tuan kanina, makinig ka. Ang pera at lupa ng pamilya niyo ay hahatiin sa kanilang mag-ina. Ano? Kapitan, bakit kayo ang may karapatang hatiin ang pera at lupa ng pamilya ko, kasama si Su Wanyin? Hindi ako sang-ayon dito. Matapos mong gawin ang kaiyahiyang stunt na yon, wala ka ng karapatang magreklamo. Sige. Bukas, magpapadala ako ng liham. Diretso sa pabrika ng kapatid mo. Kasalukuyan siyang kino-consider para sa Employee of the Year ngayon. Kung kumalat ang balita tungkol sa iyo, tingnan natin kung makukuha pa niya ang award na yon. Hoy, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?
Lagi kang pinakikinggan ng kapitan. Sang-ayon kami. Sige, sumama ka mamaya, para maging saksi. Opo, kapitan. Kaya ang buong iskandalong ito ay isang malaking pagkakamali. Kapitan, ano naman ang tungkol sa pera ko? Gusto mo pa rin ang pera mo? Pumunta ka rito sa aming barangay at nangharas ng mga tao. Kriminal na pagkakasala yon, alam mo. Sige, tara na. Dalhin ninyo siya sa pulis. Galaw, subukan ninyong hawakan ako. Sabihin ko sa inyo. Ang tito ko ay nagtatrabaho sa county office. Sinabi niya mismo sa akin. May malaking internasyonal na mamumuhunan na darating sa Chingshui Town para magtayo ng bagong pharmaceutical base. Maniwala kayo o hindi, kung sabihin ko, ang Peach Blossom Village ninyo ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon sa proyektong iyon. Ang tito nga nitong si Wang ay talagang nagtatrabaho sa county office. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Kapitan, kung nagalit siya at nawala, ang pagkakataon para sa bagong base, ano ang gagawin natin? Marami tayong sakuna nitong mga nakaraang taon, at matagal nang mahirap ang barangay. Mukhang nag-iisip ka na rin ng maayos. Kung tatanungin mo ako, mas mabuti pang mag-isip kayong lahat ng maayos. At hayaan na lang napakasalan ako ni Su Wanyin. Bibigyan niya ako ng malusog na anak na lalaki. At baka kung maganda ang mood ko, kukumbinsihin ko ang tito ko, na bigyan ng barangay ninyo, ng bagong pharmaceutical project. Huwag kang magpakapalit, Wang. Nagpapakapalit ako? Tingnan ninyo ang sarili ninyo, wala ni isa sa inyo ang may bayag. Sa puso ninyo, gusto ninyong lahat na mapunta siya sa akin. Ikaw, Wanyin. Tayo. Hindi ko narinig na may otoridad ka para magdesisyon para sa base ng Shen Corporation. Sino ka? Dad, ang pogi mo. Dad. Gets ko na. Aba, Lilian. Kaya pala hindi mo na ako kinakasama. May nakita ka na palang pogi, ha? tumahimik ka. Pogi, yung pogi na sinasabi mo, ay yung sinasabi mong malaking investor na galing pa sa ibang bansa. Shen, pasensya na po at nahuli ako. Sino ba ang niloloko mo? Yung may ganoong katayuan. Sa tingin mo talaga, lalabas siya sa ganitong lugar? Mulingat ka naman. Teka, ikaw ba? Ikaw ba si Mr. Shen? Pasensya na po, hindi ko po kayo nakilala. Patawarin ninyo ako. Ibigay na lang ba natin siya sa pulis? Oo nga, tawagin ng pulis, dalhin siya. Sige, boss. Mr. Shen. Mr. Shen, pasensya na po. Umalis ka dyan. Mr. Shen, umalis ka dyan. Mr. Shen. Mr. Shen. Salamat. Huwag kang magkamali. Ayoko lang masira ang pangalan ng kumpanya ko dito. Sa ganitong paraan, gawin muna natin ang ipinagawa ng matanda. Opo, sir. Miss Su, narito ang 200,000 dolyar. Ito ay pasasalamat mula sa anak mo dahil iniligtas niya si Amy Shen. Nanay, tama ba ang nakita ko? 200,000 iyon. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay ko. Sa totoo lang, ako rin. Hindi rin ako nakakita ng ganoon kailanman. Sigurado ba kayong lahat? Baka nagkakamali kayo. Napakabata pa ng anak ko. Paano niya posibleng mailigtas ang buhay ng isang tao? Miss Su, ito ay tanda ng pasasalamat ni A.D. Edward. Tanggapin mo na ito. Tama. Ay nako, ang apo ko ang tumulong. Matalino na ang apo ko mula pa noong bata siya. Lagi siyang tumutulong sa mga tao. Tumutulong si Tuan-Tuan para mag-ipon ng mabuting karma. Kung kukuha siya ng pera para doon, lalabag iyon sa kalooban ng langit. Mapaparusahan siya dahil doon. Ano tong tungkol sa kalooban ng langit? Anong parusa? Itatakwil mo talaga ang ganitong kalaking pera. Baliw ka ba? Dahil ibinigay ang perang ito kay Tuan-Tuan. Kung ayaw niya nito, ibabalik na lang natin. Su Wanyin, nawawala ka na ba sa sarili mo? 200,000 iyon. Sige na, manugang. Sapat na yun para sa ilang buhay ng pamilya natin. Paano mo lang ibabalik? Shen, Hindi pala siya sakim. Bihira ang katangiang iyon. Kung ayaw niya, edi yun na yon. Ay. Ano ba ang nagawa ko para maranasan ito? Nasa kamay ko na ang pera, ngayon nawala na, hindi ko matanggap. Sige na, tama na yan. Umiyak ka ng umiyak at nagkakagulo, ano na lang ang iisipin ng mga tao. Kung magpapatuloy ka nito, palalayasin kita sa barangay. Kanina, sabi ni Xiao Wang, tungkol sa base ng pagtatanim ng halamang gamot. Talagang plano ng Shen Group na magtayo ng base.
Pwede bang isaalang-alang ang barangay namin? Sa totoo lang, pumunta ako sa barangay nyo 6 na taon na ang nakalipas. Mahina ang lupa rito. Hindi talaga angkop para sa pagtatanim ng halamang gamot. Kakaiba. Sabi ni tatay hindi angkop ang barangay namin sa pagtatanim ng halamang gamot, pero ang daming ligaw na gastrodia sa burol. Sabi mo, may mga gastrodia na tumutubo sa burol sa likod. Oo, tama yun. Nasa timog kanlurang bahagi lang ng burol sa likuran natin. Tuan-tuan, huwag kang mag-imbento, ni hindi pa natin nakikita ang gastrodia. Nanay, hindi ako nagsisinungaling. Meron talagang gastrodia sa mga burol sa likod. Kung hindi kayo naniniwala, sabihin ninyo kay Lolo Kapitan na magdala ng ilang tao at maghukay doon sa likod. Makikita ninyo mismo. Ginoong Kapitan, huwag ninyong pakinggan ang mga kalokohan ng batang ito. Bihira ang gamot na gastrodia. Maaari itong ibenta ng napakamahal. Kailan pa nagkaroon ang ating barangay ng ganoong klaseng espesyal na bagay? Eksakto, kung talagang may gastrodia doon, matagal na sana itong hinukay niya at ng nanay niya. Bakit nila sasabihin sa atin? Sige, tama na. Totoo man o hindi, ito na lang ang pag-asa ng ating barangay. Oo nga, Ginoong Shen. Kung may oras ka, samahan mo kami sa burol sa likod. Wala masyadong nakakaalam sa gastrodia sa amin. Baka matulungan mo kaming patunayan ito. Tatay, maniwala ka kay Tuan-Tuan. Meron talagang gastrodia sa mga burol. Tatay, Ginoong Shen, bakit kanya tinawag na tatay? Nagkukwento lang yan ng kung ano-ano. CJ, sasama ako sa inyo para tingnan. Hoy, ayos yan. Ginoong Kapitan, hinukay na namin ang buong burol. Wala ni isang bakas ng. Gastrodia kahit saan. Kita mo, sabi ko sa inyo, Ginoong Kapitan, imposibleng may gastrodia sa bundok na yun. Kasalanan ng batang ito, nagkukwento ng kalokohan. Nasayang lang ang oras ng lahat. Kaya sabihin mo sa akin, paano kung makahukay talaga tayo ng gastrodia? Oo, paano kung makakita talaga tayo ng gastrodia? Ano ngayon? Makinig kayo, kung may gastrodia dito. Titindig ako ng patiwarik at kakain ako ng tae. Gastrodia. Oy, Chief Zhang, tignan mo, nakahukay ako ng gastrodia. Mr. Shen, tingnan mo to. Gastrodia nga talaga. Oo, gastrodia nga talaga yan. Tita, di ba sabi mo kakain ka ng lupa ng patiwarik kung makakahanap ako? Totoo pa ba yung sinabi mo? Ha. Nagbibiro lang yan sa'yo. Yamang nakahanap tayo ng gastrodia dito. Ibig sabihin mali ako noon. Uwi ako at papagawa ko sa mga tao ko ang mga papeles. Kapag naaprubahan na ng gobyerno, maghahanda na tayo para sa pagtatayo ng base. Ang galing naman. Kung gayon, aasa na kami sa'yo, Mr. Shen. Ay, ang ganda naman. Ang galing. Ang galing. Anak mo ang nakahanap. Yamang ayaw mo ng gantimpala. Bilang kabayaran, ikaw ang magiging base manager dito. 50 piso kada buwan. Payag ka ba? Pero, wala naman talaga akong karanasan sa pamamahala. Hoy, Mr. Shen, ako. Gusto ko sanang maging base manager. Alam mo, ako ang nag-alaga ng mga baboy sa baryo noon. Napakaganda pa ng resulta. Ma, kung hindi mo gagawin, kukunin ng masamang babaeng yan ang pagkakataon mo. Gusto kong subukan. CJ, Salamat, Mr. Shen. Gagawin namin ng mga taga-baryo ang lahat ng makakaya namin para suportahan ka. hintayin mo na lang ang update ko. Oo. Ingat ka, ha? Ingat sa pagmamaneho. Malinaw na tatay ko siya, bakit sinabi niyang hindi niya ako at si mama kilala? Hindi, kailangan kong malaman ng totoo. Ma, kailangan kong umihi doon. Sige, bilisan mo. Nandito lang ako, maghihintay sa'yo. Pasensya na, Yishen. Naipit ang bukong-bukong mo. Kukunin ko ang kotse at dadalhin ko rito. Salamat sa abala, Yishen. Hi. Ikaw ba ang tatay ko? Ikaw ba ang girlfriend ni Jishen? Iyon yung bata na kanina pa tinatawag na tatay si Ishen. Kanina pa siyang kumakapit kay Ishen. Ngayon, naglakas loob pa siyang pumunta rito para mangialam. Sa buhay pribado ni Ishen, ang nanay niya ang nag-utos sa kanya nito. Marami na akong nakikitang babae na sinusubukan. Na umangat gamit ang kanilang mga anak. Ako ang girlfriend ni Ishen. Magkasama na kami ng ilang taon. Malapit na kaming ikasal. Kaya umuwi ka at sabihin mo sa nanay mo. Huwag niyang isipin na habulin si Ishen. Hindi siya karapat-dapat.
Gago pala ang tatay, hanap ng bago. Hindi ko na siya kikilalanin ulit. Bakit mo ako sinusundan dito? Gago. Anong nangyayari? Okay naman ang lahat kanina, di ba? Ma, Ano ng problema mo? Galit ka, di ba? Ma, wag na nating hanapin ang tatay. Kunwari na lang napatay na siya. Pero patay na nga talaga ang tatay mo. Tita Wang, Anong problema, sir? nakalimutan mo bang pakuluan ang tubig? Bakit palaging malamig ang tubig? Sinasabi ko sa'yo, pinakuluan ko yan. Tita Wang, pasok ka at tingnan mo mismo. Oh. Sir, Ishen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nadapa lang ng konti. Tungkol sa herbal medicine base sa Peach Blossom Village. Kumusta na ang takbo? Ito ang mga dokumentong aprobado ng gobyerno. Mukhang pwede nang magsimula bukas. Elngan, sundan mo ang proyektong ito. Kapag may problema kang naranasan, sabihin mo sa akin. CJ, Yishen, Teka, sandali. Noong araw na iyon sa pasukan ng Peach Blossom Village, ano ang sinabi mo sa batang babae na tinatawag na tuwan-tuwan? Parang may kakaiba sa kanya sa tingin ko. may nangyari nga na hindi maganda noong araw na iyon. Akala ng batang iyon, nobya kita. Tapos pinagbantaan ako, sinabihan akong lumayo sa iyo. Ganoon ba? Biyuda ang nanay niya. Marahil interesado sa katayuan mo. Umaasang baka maging stepfather mo siya. Gets ko na. Pwede ka nang umalis. Hoy, Yishen. Ayos ka lang ba, Yishen? Yishen. Doktor, tawagan mo ang doktor, bilis. Yishen. kain, kain, kain. Kain lang ang alam mo. Yung asawa ng panganay, nakakakuha ng steady na 50 piso bawat buwan. Tingnan mo ang sarili mo, anong meron ka? Paano ka naging napakawalang kwenta? Nanay, hindi naman talaga kasalanan ko iyon. Paano ko malalaman na mababanggit iyon ng batang iyon? At talagang nakahukay sila ng gastrodia sa likod ng bundok. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan ang lahat ng magandang kapalaran kay Su Wanyin. Pero ngayon hawak na niya ang trabaho. Ano pa ba ang magagawa natin? Patay na ba ang utak mo o ano? Siya na ang administrator ng herbal base ngayon. Kung may mangyaring mali sa mga halamang gamot, sa tingin mo mananatili pa ang trabaho niya. Ay, tama. HMPH. Kaya ikaw ang tunay, nanay. Tuan-tuan. Pumunta si nanay sa bukid para magtrabaho. Mabait ka ha at bantayan mo ang bahay. Sige. Hoy, bakit parang maputla si nanay, parang may problema? Sandali lang. Ano nang nangyayari? Bilis, bilis. Nasusunog ang taniman ng halamang gamot. Maraming tao doon. Tara na, bilis. May kailangan ng tulong. Kailangan mong lumaban. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Maging matatag ka, ha? Nanay, huwag kang aalis. Masusunog ang bukid. Tuan-tuan na naginip ka lang yata. Huwag kang mag-alala. Babalik agad si nanay, pangako. Maraming tawang masasaktan talaga. Mula nang magising si Tuan-tuan, palaging may isda't karne ang bahay natin. Tumulong pa siya sa barangay na makahanap ng bihirang halamang gamot. May nalalaman kaya talaga si Tuan-tuan? Tuan-tuan, huwag kang mag-alala. Pupunta na si nanay ngayon para kausapin ang namamahala sa bukid. Sabi mo, may posibilidad na magliyab ang bundok. May ebidensya ka ba? Wala pa sa ngayon. Pero ako, wala kang ebidensya. Pero may kapal ka pa rin magsabi sa akin na ipasara ang site. Su Wanyin, akala mo talaga ang galing-galing mo, no? Hindi po, Miss Lee. Iniisip ko lang ang kaligtasan ng lahat. Kung magkakaroon ng sunog, lahat ng manggagawa dito ay mapapanganib. Kung may sunog, Kaya sa hula mo lang, akala mo mapapahinto mo kami sa pagtatrabaho. Su Wanyin, naiintindihan mo ba kung magkano ang nalulugi namin sa karaniwan araw-araw? At may mga kuota pa kaming kailangang matupad. Kung hindi kami matatapos sa takdang oras, sino ang mananagot doon? Umalis ka sa harap ko. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Miss Lee, kung papayag kang itigil ang trabaho ng isang araw, ako ang sasagot sa lahat ng lugi. Ikaw ang sasagot.
Su Wanyin, supervisor ka lang na kinuha ni President Shen. At akala mo espesyal ka talaga? Hindi ganoon. Dapat tingnan mo kung magkano talaga ang pera mo sa bulsa mo. Hoy, umalis ka. Ay, manugang. Naple AS ka pala, ha? Bakit ang saya-saya mo? Hintayin mo, tingnan natin kung hanggang kailan magtatagal yang kay abangan mo. Nako, Mukhang malapit na nating mailipat lahat ng halaman. Kain muna tayo. Pero okay lang bang iwan natin tong lugar na walang bantay? Ano ba, anong dapat ikabahala? Lahat ng tao dito ay taga-baryo natin. Tara na, alis na tayo. Ginoong Lee, may masamang nangyari. Ano yon? Nasusunog ang bodega ng mga gamot, barado ang daan pababa ng bundok, nakulong ang lahat ng tao sa base sa itaas. Ano? Kasamang Lee, nasusunog ang base sa bundok. Mag-ayos kagad ng rescue. Tinawagan ko na ang bombero. Pero ano, Pero hindi aabot ang mga fire truck sa oras. Masyadong malakas ang apoy sa itaas. Baka huli na ang lahat para iligtas sila. anong gagawin natin? Nasa itaas pa ang pangalawa naming anak. Hindi, kailangan kong siyang iligtas. Lee, kung aakyat ka ngayon, anong magagawa mo? Mapapahamak ka lang ng walang silbi. Hindi lang anak ni Lee. Karamihan sa mga tao sa barangay natin ay nagtatrabaho sa bundok. Kung hindi mapapatay ang apoy na ito, ilan kaya ang masusunog ng buhay? Kalamidad ito. Sinong nagpaninggis? Hindi ko sila palalampasin. Ang gusto ko lang sunugin ay ang bodega. Sinong mag-aakalang masusunog ang buong bundok? Ito. Anong gagawin natin ngayon? Ay. Punong bayan. Alam ko kung sinong nagpaninggis sa bundok. Si Su Wanyin. Nakita ko siya ng aking sariling mga mata kaninang umaga. Nagkukubli-kubli malapit sa bodega. Sweet Leo, huwag kang gumawa-gawa ng kwento. May ebidensya ka ba? Meron. Punong bayan kaninang umaga. Bigla na lang lumapit sa akin si Suwanyin at sinabi na masusunog ang base. Kung hindi siya ang gumawa, paano niya nalaman ang sunog bago pa magsimula? Kaya si Suwanyin pala ang nagpaningges. Tara na. Puntahan natin sila sa bahay para magpaliwanag. Halika na, Tara. Tuan-tuan. Nasaan ka na? Ano ito? Suwanyin. Nandito lang ako. Kapitan, ano nang nangyayari dito? Suwanyin. May sunog sa bundok. Alam mo ba? Alam ko, pumunta ako para hanapin si Miss Lee. Pinakiusapan kong tumigil sa pagtatrabaho. Pero tumanggi siya. Nakita mo, Kapitan. Alam niya ng maaga ang tungkol sa sunog sa bundok. Ang sunog, siyang dapat ang nagsimula nito. Hoy, bakit mo sinunog ang base? Hindi mo ba alam? Dahil sa sunog mo, maraming tao sa itaas ang pwedeng mamatay. Hindi ako ang nagsunog. Hindi ko rin alam kung sino ang nagsimula. Hindi ikaw? Hindi mo alam kung sino ang gumawa? E paano mo nalaman ng maaga na masusunog ang base? Si Tuan-tuan ang nagsabi sa akin. Sabi niya masusunog ang base, kaya hinanap ko si Miss Lee. Hindi manghuhula si Tuan-tuan. Paano niya malalaman? Nang maaga na masusunog ang base? Sinasabi ko sa'yo, ikaw ang nagsimula ng sunog. Ikaw. Ikaw ang nagsunog sa bundok. Ikaw ang dahilan ng lahat ng pagkamatay na iyon. Hindi iyon mapapatawad. Hoy, hindi natin pwedeng hayaan siyang makalusot dito. Hulihin siya at tawagan ng pulis. Bitawan niyo ako. Sinusumpa ko, hindi ako ang gumawa nito. Kapitan, kailangan mong maniwala sa akin. Bakit biglang dumilim? Kapitan, bakit biglang umulan? Umuulan na. Ay wow. Umuulan na talaga. Maliligtas ang mga tao sa bundok. Nako, sakto talaga ang pagdating ng ulan. Ha. Oo, tama ka. Halos walang ulan sa nakaraang 3 taon. Sa tagtuyot, bihira lang ang ulan. Sino ang mag-aakalang babagsak ang malakas na ulan? Nang magkaroon ng sunog sa bundok, parang binukasan ng langit ang mga pinto para sa atin. Tama. Kapitan, patay na ang sunog. Nailigtas na ang lahat ng nasa bundok. Napakaganda naman. Nakakagaan ng loob. Hoy. Kapitan. Ligtas ang mga tao pero ang sunog na ito, si Su Wanyin ang may gawa. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Dapat siyang ikulong. Sinasabi ko, hindi ako ang nagsimula ng sunog. Ang kapal ng mukha mong magdadahilan. Anong ginagawa nyo? Nakatayo lang dyan. Hulihin nyo siya at ihatid sa pulis. Hoy, Ikaw. Hulihin siya.
Wan Yin, sumobra ka na talaga ngayon. Kahit ako, hindi na kita matutulungan. Pag-isipan mo sa loob ng kulungan ang ginawa mo. Teka, wag. HMPH. Sa wakas, nawala na rin ang salot na yan, Kapitan. Kapitan, may sasabihin ako. Sinabi ng kapatid ko na alam niya kung sino ang nagsimula ng sunog. Lear, alam mo kung sino ang gumawa? Oo, magsalita ka, bilasan mo. Kakain na sana ako ng hapunan ng maalala ko. Nakalimutan kong isara ang bodega. Nang bumalik ako, nakita kong palihim na lumalabas si Liu Kuifen. Talaga? Noon, hindi ko pinansin. Pero hindi nagtagal, nagliyab ang bodega. Sa tingin ko, si Liu Kuifen ang Ni, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung may kumikilos ng kain na hinala, siguradong si Suwanyin iyon. Malamang nagkamali ka lang ng pagkakita. Lenin. Malinaw kong nakita. Nasa base ang kapitan buong araw ngayon, maliban lang nung kumakain. Buong araw akong nagbantay sa pasilidad. Bukod kay Liu Kuifen, wala nang ibang kahina-hinalang lumapit sa bodega ko. Liu Kuifen, paano mo ito ipapaliwanag? Oo, pumunta nga ako sa bodega. Pero hindi ako ang nagpaninggis, di ba? Liu Kuifen, binabalaan kita. Kung magtapat ka ngayon, baka magaan lang ang parusa sa'yo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hayaan nating imbestigahan ng pulis. Kung natuklasang ikaw ang may gawa, baka makulong ka. Ah. Kapitan, gusto ko lang sanang magsunog ng mga halamang gamot. Hindi ko sinasadya na magdulot ng sunog sa kagubatan. Hindi ko gustong saktan ang sinuman. Kapitan, Ikaw, ang ligaw na abakan na yon ang tanging pag-asa ng barangay natin, para yumaman. Paano mo lang nasunog yon? Ikaw, sige, ikulong mo siya para sa akin. ah. Kapitan, alam kong nagkamali ako. Manang, tulungan mo ako, makiusap ka para sa akin. Ayokong makulong. Ikaw ang gumawa ng gulo, ikaw ang bahala. Dalhin nyo na siya. Kapitan, ayokong makulong. Kapitan, ngayong malinaw na ang lahat. Pwede na ba akong umalis? Nawawala si Tuan-Tuan. Kailangan kong hanapin siya. Ano, nawawala si Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, nasaan ka na? Wan Yin, huwag kang mag-alala. Hindi naman ganun kalaki ang barangay natin. Imposibleng nawala na lang bigla si Tuan-Tuan. Nahanap na namin siya, nahanap na namin siya. Nakahiga siya sa tabi ng ilog, nawalan na siya ng malay nang makita namin siya. Hailey, Kapitan ng barangay. Hailey, hoy, ito si Dr. Liu mula sa ating barangay. Petang na niya agad si Tuan-Tuan. CJ, Doc, pakiusap. Ginoong Su, wala naman akong nakikitang problema sa kalusugan ng anak mo. Ha? Pero kagabi pa hindi nagkakamalay ang anak ko. Wala siyang lagnat, wala ring anumang sugat sa katawan niya. Pero kahit anong gawin ko, ayaw niyang magising. Well, first time ko rin to. Baka dapat dalhin mo siya sa ospital sa bayan. Mas maganda ang mga pasilidad doon. Baka malaman nila kung ano ang problema ng anak mo. Oo, Hailey, tama si Dr. Leo. Bakit hindi mo dalhin si Tuan-Tuan para ma-check sa bayan? Mukhang wala tayong magagawa. Ginoong Shen, pakiusap, wag mo akong tanggalin. Hindi ko sinunog yon. Mga taga-barangay yon. Wala akong kinalaman dyan, Ginoong Shen. Inimbestigahan ko na. Hindi mo nga talaga sinunog. Pero may pananagutan ka pa rin. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Shen, Binalaan ka ni Hailey na baka magkasunog. Pero hindi mo, tinignan ang panganib ng maaga. Pinagtabuyan mo pa ang mga tao. Talagang nagkalat ka. Bakit ko pa dapat itutuloy ang pagpapatrabaho sa'yo? May iba pa ba? Wala. Umalis ka na. Ginoong Shen, pakiusap, pakinggan mo ako. Ginoong Shen, Assistant Lee, pakiusap. hindi. Huwag mo akong tanggalin. Pakinggan mo lang ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako magkakamali ng ganito. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Ang putang iyan na Hailey Su. Ano ang ginagawa niya rito? Kumusta? Kumusta, Binibini? May itatanong lang ako. Paano napunta sa ospital yung babae? Sino ka? Huwag kang magkakamali. Kaibigan ko siya. Nag-aalala lang ako sa kanya. Kaibigan mo siya. May sakit ang anak niya.
Anyway, kasalanan ng nanay mong basura lahat ito. Tinanggal niya ako sa trabaho. Ngayon, paparamdam ko sa kanya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Ibenta mo siya sa malayong lugar. Huwag mo na siya papapasukin ulit sa Harbor City. Huwag kang mag-alala, yung mga ibinibenta ko, hindi na bumabalik. Tuan-tuan. Nurse, nakita mo ba ang anak ko? Wala ba ang anak mo sa kwarto ng pasyente? Hindi. Kumain lang ako sandali. Nawala na siya. Nakita mo ba siya? Tuan-tuan. Pasensya na. Nababaliw ka ba? Ishen, pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo akong hanapin si Tuan-tuan, pakiusap. Nawawala siya. Wala akong ideya kung sino ang kumuha sa kanya. Nawawala si Tuan-tuan. Ishen, marami ng kidnapper sa Harbor City nitong mga nakaraang araw. Ang anak nitong babae, baka nakuha siya ng mga trafficker. Mga kidnapper. Kung talagang kinuha siya ng mga trafficker, halos imposible nang maibalik siya, kahit na maibalik man. Magkakaroon siya ng trauma, o malubhang masasaktan, tulad ng pagkawala ng mga paa at kamay. Tumahimik ka. Hindi ka ba tumitigil sa pagsasalita? Ili, su. Tito, sino ka? Nagising pala tong bata. Ang daming tao dito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hoy bata, magkaibigan kami ng nanay mo. Maging mabait ka at makinig. Dadalhin kita sa isang masayang lugar. Pero tito, napakarami mo nang ginawang masama na kursunadahan ka ngayon. Napakamalas ng araw mo ngayon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, bata. Hindi nagsisinungaling si Tuan-tuan. Matatamaan ka ng bato sa ulo tapos dudugo ka sa lahat ng butas ng katawan mo. Dadyugo sa lahat ng butas ng katawan, mag-isang kakaibang salita ka pa, at ako mismo ang bubugbog sa ulo mo. Ay, nako. Sino ang nanakit sa akin? Tingnan mo tito, hindi nagsisinungaling, di ba? Ikaw, yung malikot na bata. Mura ng mura. Hintayin mo, pagdating ng panahon, ako ang bahala sa'yo. Tara na. Anong nangyari dito? Bakit ka biglang dumudugo? Masakit ang tenga ko. Aray, ang sakit talaga. Hindi nagsisinungaling si Tuan-tuan. Una, matatamaan ka ng bato sa ulo. Tapos dudugo lahat ng butas ng katawan mo. Mahusay na guro. Pakiusap, nagmamakaawa ako, iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Ikaw yung hindi naniniwala sa akin kanina, di ba? Naniniwala na ako, naniniwala na. Pakiusap, nagmamakaawa ako, iligtas mo ang buhay ko. Ayoko pong mamatay, mahusay na guro. Ito pa lang ang simula. Susunod, masasagasaan ka ng kotse. Tapos uulit-ulitin pang masagasaan. Lalabas pati ang bituka mo. Mahusay na guro, pakiusap, nagmamakaawa ako. Ayoko pong mamatay. Nagmamakaawa ako, mahusay na guro. Sa totoo lang, madali lang basagin ang sumpa. Kailangan mo lang sabihin ang isang maliit na parirala. Anong parirala? Hoy. Ako ay isang human trafficker. Ako ay isang human trafficker. Ako ay isang human trafficker. Ikaw pala si Leon. May nakapagbigay alam sa amin. Ikaw ay pinaghihinalaang nakikipagsabuatan sa mga trafficker para magdukat ng mga bata. Inaaresto ka namin ayon sa batas. Officer, pakinggan niyo ako. Mali ang tao niyo, hindi ako yon. Anong nangyari? Paano ba naman yung ganyang ugali? Ishen, mukhang may nag-away sa unahan. Barado ang buong kalye. Mukhang totoo nga akong kidnapper ng bata. Bakit ka tumatakbo? Sumama ka sa akin. Hinahanap ka ng nanay mo. Bitawan mo ko, gago. Hindi ka tatanggapin ni mama at ako. Dun ka na lang tumira sa bagong nobya mo habang buhay. Ano ba tong batang to? Dati, daddy ang tawag sa akin. Ngayon, gago na agad pag bumuka ang bibig. Anong nobya? Huwag kang magkunwari!
Yung babaeng kasama mo nung pumunta ka sa amin, nobya mo yun. Huwag mo akong lokohin dahil bata lang ako. Alam ko lahat. Malaking pagkakamali lang na nakasama ka ni Mama. Mukha namang maayos at disente, pero babae pala ang inaatupag. Hindi talaga pwedeng husgahan ng tao sa itsura. Akala mo ba ganon siya? Mali ang akala mo na 30 taon ng single si Asian, kahit mga lamok sa paligid niya, lalaki. Saan galing yang nobya-nobyaang yan? Chismis lang yan. Yung nobya na sinasabi mo, assistant pala ni Asian yon, ni hindi nga siya pinapansin ni Asian. Tinanggal na nga niya. Talaga? Siyempre, Totoo ba yon? Hindi naman siguro magsisinungaling. Totoo ba yung sinabi ng tiyuhin? Talaga bang hindi mo gusto yung ate? siyempre, bata ka pa lang. Ano bang nangyayari sa maliit mong utak araw-araw? Ganun nga ang naisip ko. Paano magiging gago ang isang tatay na may anak na kagaya mo? Kaya hanapin natin si Mama. Mama? Tuan-tuan. Saan ka tumakbo? Halos mamatay ako sa takot. Nasugatan ka ba kahit saan? Hindi. Ginoong Shen. Salamat sa pagtulong sa paghahanap kay Tuan-tuan. Walang anuman, bantayan mo lang siyang mabuti, huwag mo na siyang hayaang maglayas ulit. Hindi madali para sa amin ang pumunta sa lungsod. Ngayong nakita na natin si Papa, paano natin siya papayagang umalis ng ganun kadali? Mama, ito ang unang beses nating pumunta sa lungsod. At wala rin tayong masyadong pera. Saan tayo titira? Dapat ba tayong matulog sa kalye? Wala ba kayong matutuluyan? Wala, nakahanap na ako. Okay lang. Tiyo Shen, sige na po kayo. Narinig ko kasi na lahat ng mga tiyo at tiya mula sa baryo ay sa sahig natutulog pag pumupunta sa lungsod. Kami ni Mama ay plano na talagang humanap ng iskinita at doon matulog. Kailan ko ba? Sinabing sa eskinita tayo matutulog? Kung hindi kayo maselan, Hindi po kami masilan. Salamat, Tiyo Shen, sa pagpapatuloy sa amin ni Mama. Tito Shen, bahay mo ba ito? tama, Pasensya na, Yimli Shen. Nagiging pabigat na naman ako sa'yo. walang problema. Bihira lang din naman akong bumalik dito. Si Papa lang ang nakatira dito kadalasan. Kung alam niya, nakasama niya dito ang munting tagapagligtas niya, magiging masaya siya. Kakaiba. Dapat maganda ang feng shui ng bahay na ito. Bakit ang lungkot-lungkot ng pakiramdam sa loob? Tara na, pasok na tayo. Sir, Papa! Papa! sir. Ang bigat ng negatibong enerhiya dito. Sa wakas nakabalik ka rin ngayon. Parang inatake na naman sa puso ang matanda. Paano nangyari ito? Hindi ba't sinabi ng doktor na okay na ang puso ni Papa? Kasi may masamang enerhiya na sumusunod kay Lolo. Maliban na lang kung maalis natin ito dito, hindi gagaling si Lolo. Masamang enerhiya. Oo, sa kapangyarihan ng yin at yang nagkakaisa ang lahat ng bagay. Mata ng langit, buksan! Heto na. Ito ang larawan. May sumpa ng kadiliman na inilagay dito. Hoy bata, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang longevity piece na iyan ay nagkakahalaga ng 1 milyon. At dinala pa iyon ni Mr. Shen mula sa ibang bansa. Hindi ako nagkakamali. Kung sisirain mo ang larawang ito, gigising si Lolo. Tuan-tuan. Nagwisik ka ng pintura sa larawang ito. Nagwisik ka talaga ng pintura sa obra maestrang ito. Ginoo, gustong-gusto talaga ni Ginoong Preston ang larawang ito. Kapag nagising siya at nalaman na nasira ito, hindi natin masasabi kung gaano siya kagagalit. Paumanhin, Ginoong Shen. Tuan-tuan, bilisan mo at humingi ng tawad kay Tito Shen. Wala namang ginawang mali si Tuan-Tuan. Kaya bakit siya dapat humingi ng tawad? Tatay, gising ka na. Kita mo? Sabi ko sa'yo, masama ang larawang ito. Kailangan lang sirain ito, gigising ka agad si Lolo. Hoy, munting binibini. Ikaw pala. Lolo, nagkita na naman tayo. Kanina, sinabi mong may problema ang larawang ito. Tama, may itim na masamang espiritu dito. Nagnanakaw ito ng swerte ng mga tao. Hindi lang nito pinaiikli ang buhay mo, maidudulot pa ito ng kapahamakan sa mga anak at apo mo. Ang larawang ito ay regalo sa kaarawan mula kay Shenzi kay tatay 5 taon na ang nakalilipas. Ang problema sa puso ni tatay, parang nagsimula noong mga panahong iyon. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Ace, siya lang ang tagapagmana ng pamilya ng tiyo mo. Kasabay mo siyang lumaki. Bakit niya ako sasaktan? Eksakto, Ginoo. Ang paggising ni Ginoong Preston, wala itong kinalaman sa larawang iyon. Ang munting babae lang, swinerte lang siya, yun lang.
Bakit walang naniniwala sa akin? Lumabas ka. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lalabas, sisirain kita ngayon din. Aurora, kahabagan. Lalabas na ako ngayon. Multo. 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 Anak mo. Anong nangyayari? Bakit parang ang pakiramdam ko ay hindi katulad ng iba? Ang anak mo. Hindi ko rin alam. Mukhang tama ang hinala ko. Hindi nga ordinaryong bata si Tuan-Tuan. Tingnan mo, ito ang tinatawag nilang itim na Sha energy. Tawagan. At papuntahin si Aze. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Tito, ilalabas ko lang sana si Shufang para sa prenatal check-up niya sa ospital. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Ace, tanungin kita. Bakit may itim na siya sa larawang ito? Alam mo ba, dahil lahat ito, muntik na akong mamatay ng ilang beses. Ano ba talaga ang itim na siya? Wala akong ideya. Tito, akala ko lang ay maganda ang kahulugan ng mga salita sa larawang ito, kaya binili ko at ibinigay sa'yo. Oo, Tito. Alam kong laging naiintindihan mo si Ace. Nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya. Parang sariling ama ka na niya. Hindi niya gustong saktan ka. Tama. May nagbago nito ng sadya. Itinuro kay Ace para sirain siya. Sino ka? Ako, Ano ang ibig mong sabihin ng ako? Ikaw, nakatayo dyan. Magpakita ng respeto. Bisita ko si Miss Su. Masamang Tito, naalis na ang itim na siya. Naranasan mo na ang backlash. Magkakaroon ng markang anino na hugis ahas sa dibdib mo na unti-unting kukunin ang buhay mo. Tingnan mo. Wala namang tinatawag na pattern ng ahas dito. Ang nakikita ko lang ay isang bata na gumagawa-gawa ng kwento at nagpapanggap na misteryoso. Tito, saan mo ba nakita ang dalawang manlolokong ito? Nandito sila nagkakalat ng mga pamahiin. Kung ako ang tatanungin mo, dapat tawagan na lang natin ang pulis at hayaan silang magpalipas ng panahon sa kulungan. Ako nga pala ang mali. Nakalimutan ko sandali ang mga may tunay na talento lang ang nakakakita ng marka ng ahas. Az, sigurado ka bang wala kang kinalaman dito? Tito, ang katapatan ko sa'yo ay nangunguna sa lahat, sumpa ko sa Diyos. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, manunumpa ako. Kung sakaling, magkaroon man ako ng kahit katiting na masamang intensyon laban sa'yo, sana'y tamaan ako ng kidlat at hindi mabuhay. Matanda ka. Kapag naman ako na ang pamilyang Shen, ikaw at si Shen Jinyan ay maaaring magpaalam na sa lugar na ito. Ang paggawa ng sumpa ay walang kahulugan sa akin. Kaya kung gumawa ng isa kahit kailan, seryoso, duda ko na pakialaman ako ng kidlat para tamaan ako. Tagatawag ng kidlat buhayin. ang weird naman. Kanina pa lang ay maaraw. Bakit biglang kumulog? Sinasabi ko sa'yo, ang ilang tao ay gumagawa ng masyadong maraming shady na bagay, kahit ang universo ay hindi na makatiis. Tito, kumukulog. Matapang ka pa bang manumpa ngayon? Ako, ano bang mahirap sa pagmamana ng sumpa? Ang walang mali ay palaging nangangahulugang may itinatago ka. Tito, palagi kitang itinuring, na parang sarili kong ama. Paano ko posibleng saktan ka? Aze. Kung may isa pang kidlat ang tumama, hindi ko masisiguro na makakaligtas ka. Sige, magsasalita na ako. Ipinadala ko ang itim na sumpa. Gusto ko lang mamatay ang tito ko, para maipamana sa akin ang kanyang kayamanan. Tito. Palagay ko ay mabuti ang trato ko sa'yo, pero ginawa mo pa rin ito. Umalis ka na lang. Simula ngayon, bura na ang pangalan mo sa pamilyang Shen. Mula ngayon, hindi ka na isa sa amin. Gusto mo talagang umalis ako? Kapag umalis ako, matatapos na ang lahi ng pamilyang Shen. Ano nang ibig mong sabihin? Tito, kahit nabuhay ka pa ngayon, sa edad mo, konti na lang ang natitirang panahon mo. Magiging prangka na ako sa'yo. Ang kalagayan ni Shen Jinyan. Naapektuhan siya ng Heisha, kaya hindi na siya makakaanak. Kung aalis ako, tapos na ang mana ng pamilyang Shen. Ikaw, Tama, malapit na ang pagpupulong ng mga shareholders. Kapag nangyari iyon, kakalat ang balitang si Shen Jinyan ay hindi makakaanak. Pamilya ang negosyo natin dito.
hindi siya makakapagmana. Kaya hindi siya karapat-dapat magmana ng Shen Group. Ikaw. Walang utang na loob kahiya-hiya. Tatay, Paano mo nagawa ang mga ganitong walang galang na bagay? Hindi ka ba natatakot sa karma? Asikasuhin mo na lang ang sarili mong buhay. Shen Jinyan, sigurado akong galit na galit ka ngayon. Itinayo ng tatay mo ang Shen Group mula sa wala, at umunlad ito dahil sa iyo. Pero dahil lang hindi ka makakaanak, ako ang makikinabang. Halika, hindi ba nakakagalit yon? Sinang nagsabing siya ang huli? Ako ang anak niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Paano ka naging anak ni Ginoong Shen? Ang tatay mo ay si Wang Fugi, ang panganay sa angkan ng Wang. Hindi nagsisinungaling si Tuan-Tuan. Si Tito Shen talaga ang tatay ko. Sa tingin ko, ikaw na batang pulubi, ay desperadong umangat sa buhay kaya nawala na sa sarili. Hanggang sasabihin mo ang ganitong bagay. Eksakto. Kahit gaano ka desperado si Shen Jinyan, hindi siya lalabas sa probinsya para humanap ng babae. Akala mo ba maloloko mo ako, sa pagdadala lang ng kung sinong bata? Ace. Ang pamilya Shen ay mapapasayo rin balang araw. Ang bahay na ito ay mapapasayo rin, sa huli. Tanggalin na natin ang lahat ng mga nakakairitang ito, at itapon sila. Tama. Umalis ka na dyan. Ace. Kailan pa ako naging ganito kalakas? Sabi ko sa'yo, si Tito Shen ang tatay ko. Ang kumpanya ay hindi mapapasayo kailanman. Oh, tuwan-tuwan, alam ni Lolo na may mabuting hangarin ka. Ilang taon nang walang asawa ang anak ko. Imposibleng, may anak siya sa edad mo. Pasensya na. Malamang masyadong gusto ng anak ko si Ginoong Shen. Kaya palagi niyang iniisip na siya ang tatay niya. Kung wala sa inyo ang naniniwala sa akin, kung hindi pa rin kayo naniniwala, kailangan kong maghanap ng isang tao para patunayan kung sino ako. Anong klaseng panloloko ang gagawin mo ngayon, batang pulubi? Hindi makakaanak si Shen Jinyan. Iyan ang katotohanan. Kahit magdala ka pa ng Diyos, wala ring magbabago. Lolo. Tatay, Lolo. Aze, tama ba ang nakikita ko? Yung batang kalye na yun, nagawa pa talagang, pumunta ang lolo mo. Anong lolo? Nagloloko lang yung batang kalye na yan. Peke lahat yan. Sino ba yung tanggang yan? Tatay, anak siya ng panganay si Shen Az. Si Ase pala yan. Ang cute-cute niya noong bata pa. Paano siya naging ganyan paglaki? Di ka ba marunong gumalang, matanda? Sinong tinatawag mong pangit? Kung di lang talaga kamukha mo ang lolo ko, sisipakan kita. Walang modo. Nakalimutan mo na ba? Noong bata ka pa, nahulog ka sa tapunan ng dumi, hulaan mo kung sino ang hamatak sa'yo. Paano niya nalaman yon? Lolo ko lang at ako ang nakakaalam noon, di ba? Siya kaya talaga ang lolo ko? Lolo. Okay ka na roon sa baba, bakit ka pa bumalik? Kayo kasi, nagkagulo-gulo kayo. Napilitan akong magpakita. Mag-usap tayo, bakit mo ako hinahanap? Lolo sa tuhod, walang naniniwalang ako'y miyembro ng pamilyang Shen. Pwedeng patunayan mo ba para sa akin? Lolo, nagpapanggap lang itong batang kalye na isa siya sa amin. Sa lahi ng mga Shen, paalisin mo na yan, ilantad mo. Miyembro nga siya ng pamilyang Shen. Ano? Ngayon naniniwala na kayo, di ba? Imposible, talagang imposible. Paano magkakaroon ng anak na ganyang kalaki si Shen Jinyan? Umalis ka sa harap ko. Paano siya nagkaroon ng anak na ganyan kalaki? Lolo, sigurado ka bang hindi ka lang nagkakamali dahil sa edad mo? Ace. Tang asterisk A. Yung sanggol sa tiyan ng asawa mo. Hindi naman talaga anak ng pamilyang Shen. Sino ba talaga ang malabo ang mata dito? Ano?
Naglakas loob kang magloko sa akin? Ace, huwag kang makinig sa kanya. Gawa-gawa lang niya yan, hindi ko ginawa. Sinusumpa ko, hindi. Magagawa ba ng lolo ko na gumawa-gawa ng kwento? Ace, kailangan mong maniwala sa akin. Ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Put asterisk ng inang babae ka, umalis ka, guguluhin kita. Tao, kahit sino, itapon niyo ang dalawang kahiyahiyang gigo na ito, palabas ng bahay ko. Mula ngayon, wala nang ganyang tao sa pamilyang Shen. Halika rito. Guguluhin kita, puta. Maliban na lang kung may malaking mangyayari, huwag mo na akong istorbohin ulit. Alam mo ba kung gaano nakakapagod ang umakyat dito? Hindi ko inakala, ang pamilya nating Shen, ay may babaeng nagpapalipat-lipat sa labas nitong mga nakaraang taon. Kasalanan mo lahat ito, Paslit. Dahil sa'yo, ang mahal kong apo na babae, ay nagdusa ng husto sa probinsya. Narinig ko, yung lalaki sa loob ay mayaman. Ang relos na suot niya ay nagkakahalaga ng libo-libo. Kung ganoon nga, baka pwede nating gamitin ang bata para kumita ng malaki. Kung situan-tuan ang anak ko, di noong 6 na taon ang nakalipas, yung babaeng nagtangkang makipag-ugnayan sa mayaman at makapangyarihan. Hindi ba siya? Ang munting tagapag-ampon pala ay ang sarili niyang apo. Mukhang talagang nakalaan ang ugnayan ng lolo at ng apo. Kapalaran na yan, di ba? Kasamang Su, balo ka ngayon, magkasama lang kayong dalawa ni Tuan-Tuan. Kaya, iniisip mo bang mag-asawa ulit? Paano kung isipin mo ang aming si Jinyan? Hindi. Hindi ako sang-ayon dito. Ano nang akala mo, may karapatan kang tumutol? Binuntis mo si Kasamang Su, at ngayon gusto mong umalis na lang. Ginoong Shen. Ako at si Ginoong Shen ay magkaibang mundo. Hindi ko naisip na pakasalan ang mas mataas sa akin. Halika na, modernong panahon na ngayon, wala nang pakikipag-asawa sa mas mataas o mas mababa. Kung dapat kayong magpakasal na kayo. Hindi ko siya pakakasalan. Kung may gustong magpakasal sa kanya, ikaw na ang gumawa. Ay, lintik ka, bantayan mo ang salita mo. Kakaiba, maayos naman ang pakikitungo ni tatay kay nanay kanina. Binibining Su, ito ang banyo. Sabi po ng amo, kayo at ang batang binibini ay mananatili muna dito. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Salamat sa tulong. Bilis, halika. Anong nangyari, Tuan-Tuan? Narinig ko lang na humihingi ng tulong si nanay. Sagipin mo siya, bilis. Ano? Nanay, ayos ka lang ba, nanay? Ikaw. Ayos ka lang ba? Ako. Parang namatay lang yung ilaw. Nadulas ako at aksidenteng nahulog. Papahanapin ko si Tita Wang para tulungan ka. Shen. Gusto mo ba ako? Shen Jinyan o Shen Jinyan. Ano ba iniisip mo buong araw? May nararamdaman ka pala kay Suwanyin. Isang babaeng pera at katayuan lang ang habol. Ginatasan ka niya, di ba? Sir, bakit ang aga-aga mo'y naglalaban na ng kumot? Ako na ang bahala dyan, sir. Dapat matulog ka na lang. Ayos lang, ako na ang gagawa. Bakit ang kakaiba mo ngayon, sir? Ang kumot nga ay may kakaibang amoy. Wanyin, kailangan mo bang umalis talaga? Marami pang trabaho dito sa bahay. Iiwan ko muna si Tuan-Tuan sa'yo. Sarili kong apo si Tuan-Tuan, wag mo nang sabihin alagaan, tungkulin ko yan. Inimbestigahan ko na yan dati. Ang dating biyanan mo ay patuloy na nagbabalak na saktan ka. Noong una dahil hindi makapag-anak ang asawa mo. Pinilit kanyang humanap ng ibang lalaki para lang takpan ang kahihiyan.
Pagkatapos, dahil lang sa 500 piso, ipinagbili ka niya sa iba. Paano pa yun matatawag na bahay na dapat mong balikan? Kaya pala si Su Wanyin ay biktima rin pala. Maaaring totoo yan. Pero ang Peach Blossom Village pa rin ang tahanan ko. At mali lang ang pakiramdam ko sa pagtira dito. Maaari pa nga na magdulot ng problema kay Ishen. Hindi. Ishen, ikaw. Kailangan ituan-tuan ang nanay niya. Gusto kong ibigay sa kanya ang isang buong pamilya. Handa na ang hapunan. Hain na ang hapunan. Ngayong gabi, paborito ni Tuan-Tuan ang ulam adobong kuneho. Masaya ka ba? Kain ka na, tuan-tuan. Salamat, tatay. Ang dami mong niluto, siguradong napagod ka. Kumuha ka pa. Tuan-tuan, hindi mo pa kinakausap si Lolo. Kailan ba naging matalino ang tatay mo? Nagsimula ng tratuhin ng maayos ang nanay mo. Hindi ko alam. Kanina lang sa kusina, nakita kong hinahalikan ni tatay si nanay. Talaga? Oo. Mukhang pagkatapos ng bagong taon, magkakaroon na si tuan-tuan ng kapatid na lalaki o babae. Gusto ni Tuan-Tuan ng kapatid na lalaki o babae. Unang bagong taon mo kasama si Lolo, di ba? Heto, may malaking pulang sobre para sa'yo si Lolo. Salamat, Lolo. Buksan mo at tingnan mo. Palagi bang nagbibigay ng pulang sobre si Lolo tuwing bagong taon? Siyempre naman. Eh di magbibigay din ng pulang sobre si Tuan-Tuan sa lahat. Namimigay ng pulang sobre. Narito si Tuan-Tuan para batiin ang lahat ng manigong bagong taon. Manigong bagong taon,